Sipi mula sa Ang Mahal na Pasyon ni Jesucristong Panginoon natin ni Padre Gaspar Aquino de Belen. Ang mga aralin sa bidyong ito ay una, sipi mula sa Ang Mahal na Pasyon ni Jesucristong Panginoon natin ni Padre Gaspar Aquino de Belen. Pangalawa, buod ng pasyon. Pangatlo, mga paliwanag o tulong sa pag-aaral sa bawat saknong ng sipi. At pang-apat, mga mahahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa akda. Buod ng pasyon. Ang tulang ito ay nagpapakita ng malalim na pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Sa konteksto ng pasyon, ito ay tumutukoy sa pag-ibig ni Jesus sa kanyang ina na si Maria bago siya maghirap at mamatay. Ipinahahayag dito ang tapat na damdamin ng anak, malasakit at pag-aalala ng ina at pagtanggap sa sakripisyong darating. Unang saknong. Dito kita minamahal ng sariling palalayaw. Ikaw ang ibig kong tunay, di ko pinagsasawaan ng sinta kong walang tahan. Ang tulong sa pag-aaral sa sipi na ito ay ipinahahayag ng nagsasalita na maaaring si Jesus ang kanyang tapat at taos-pusong pagmamahal. Ang tinutukoy niyang minamahal ay si Inang Maria o maaaring ang sangkatauhan. Sinasabi niyang tunay ang kanyang pag-ibig at hindi ito nagbabago, hindi pinagsasawaan o pinabayaan. Tema, katapatan at wagas na pag-ibig. Dito kita pinipita ng buong palasisinta. Yaring muntikong anyaya, tanggap din magdalitakat, pakundangan ang ina. Ang tulong sa pag-aaral ng sipi na ito ay ipinapakita rito ang pagsuyo at paanyaya ng anak sa kanyang ina. Inanyayahan niya itong tanggapin ang hirap at bigatin ng kanilang mararanasan. Ang salitang magdalita ay nangangahulugang magtiis o magdusa. Ang tema ay pagtanggap sa hirap bilang bahagi ng pagmamahal at pananampalataya. Dito kita kinukusa ng anyaya kong dakila, tapat na pagkakalinga kung ikaw bunso'y mawala, sa aba ko ayang aba. Ang tulong sa pag-aaral sa sipi na ito ay ipinahahayag ang matinding pag-aalala ng ina sa anak. Kung mawala o mamatay ang bunso, ang anak, lubos na daranas ng dalamhati ang ina. Sa konteksto ng pasyon, ito ay ang kalungkutan ni Maria sa nalalapit na pagkamatay ni Jesus. Ang tema, pagmamahal at pagdurusa ng isang ina. Di na ako magbalata at ikaw na ang bahala, ay inang kaawa-away sa lalaot manding gitna, binabagyong walang tila. Ang tulong sa pag-aaral sa sipi na ito ay ipinahahayag ng anak na ipinagpapasa Diyos na niya ang lahat. Ang lalaot at binabayong walang tila ay mga metapora sa unos o pagsubok sa buhay. Tila sinasabi niya, Ina, ipagkatiwala ko na sa iyo at sa Diyos ang lahat. Ako'y lalayag sa gitna ng dagat ng pagdurusa. Ang tema nito, pagtitiwala sa Diyos at pagtanggap sa kapalaran. Dito kita nililiyag ng sinta kong walang likat. Ako man di napapagapag, di lang kasama ng palad, lugmagmak sa aking lahat. Ay sinasabi ng nagsasalita na kahit siya ay nahihirapan at nababagabag, patuloy pa rin ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Kahit masama ang kapalaran, paghihirap at kamatayan, siya'y mananatiling tapat. Ang tema dito, pag-ibig at sakripisyo na walang hanggan, pananampalataya sa kabila ng dusa. Dito kita kinakasi, ng budhing di masasabi, di ko maubos ang dili,
niringlumbay kong malaki, pagsira ng iyong puri. Ang nagsasalita, Inang Maria, ay lubhang nagdaramdam at nahahabag sa kanyang anak, si Jesus, dahil sa kahihiyan at paghirap na kanyang dinaranas. Sinasabi niyang hindi niya maipaliwanag, di ko maubos ang dili, ang tindi ng kalungkutan na kaniyang nararamdaman. Tema, kalungkutan at habag ng isang ina sa pagdurusa ng anak. Dito kita binabati ng yukot malaking buni. Yaring hapis ko'y maiuli, ang anak kita mangani. Diyos karit poong hari. Ang tulong sa pag-aaral sa sipi na ito ay kinikilala ng ina si Maria na ang kanyang anak ay Diyos at hari ng lahat. Kaya kahit siya ay nagdurusa, tinatanggap niya ito ng may paggalang at pananampalataya. Sa kabila ng hapis o dalamhati, alam niyang ang anak ay may banal na misyon. Ang tema dito, pagtanggap at pananampalataya sa kalooban ng Diyos. Dito kita iniibig, ng sinta kong walang patid. Yaring aking pananangis, ikaw ang linaw ng langit. Baguin ngayoy pawang dungis. Ang tulong sa pag-aaral sa sipi na ito ay ipinapahayag ni Maria ang walang hanggang pag-ibig sa kaniyang anak, ngunit ang anak na liwanag ng langit, si Jesus, simbolo ng kabanalan, ay ngayoy balot ng dungis at pagdurusa dahil sa mga kasalanan ng tao. Ang tema dito, ang pag-ibig at pagdurusa ng isang ina sa gitna ng sakripisyo ng anak. Dito kita ginigiliw, nang di kaya kundi galing, na ako'y iyong alipin, kung tawagin mong inahin, kamatayan ko mang dinggin. Ang tulong sa pag-aaral ng sipi na ito ay ang ina ay nagpapakita ng kababaang loob. Pagaman siya ang tinatawag na Inang Maria, sinasabi niyang siya ay alipin lamang ng Diyos. Ito'y nagpapakita ng kanyang kababaang loob at pananampalataya. Tema, kababaang loob at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dito ako napaa-ako, nagpatatawag ina mo. Bungso ako'y papaano, saan ako magtututo, un mauulila sa iyo. Ang tulong sa pag-aaral sa sipi na ito ang pinakamatinding pahayag ng paghati at kawalan ng ina. Nagtatanong si Maria kung paano siya mabubuhay kung mawawala na ang kanyang anak, bungso. Ang salitang maulila ay nangangahulugang maiwan o mawala ng mahal sa buhay. Ang tema dito, kalungkutan ng isang inang mawawala ng anak at ang pag-ibig na hindi kayang palitan. Dito kita sinusuyo, pinakaamo-amo, ikaw may di nalililo, tunghi ang luha kong lalo, dugong nagmula sa puso. Ang tulong sa pag-aaral sa sipi na ito ay si Maria ay nagsusumamo at nakikiusap sa kanyang anak na si Jesus. Siya ay lumuluha ng buong puso dahil sa matinding awa at sakit. Ngunit alam din niyang hindi siya maaaring hadlangan sa kanyang banal na tungkulin. Tema, pagmamakaawa at pagdurusa ng isang inang walang magawa upang mailigtas ang anak. Dito kita iniirog ng paninintat pagsusnod. Magpasubali kang loob, mabalino ka't pasahot sa susong iyong inutot. Pinaaalala ni Maria na mula pagkabata hanggang kamatayan, si Jesus ay minahal at inalagaan niya. Ang susong iyong inutot ay tumutukoy sa pagpapasuso ni Maria sa sanggol na Jesus, tanda ng kanilang malalim na ugnayan bilang mag-ina. Tema,
walang hanggang pagmamahal ng ina mula sa pagkasilang hanggang sa kamatayan ng anak. O lagda ng mga santos, anak ko't anak ng Diyos, ikaw bagay aling buktot, aling salaring puyapos, ipapako ka sa krus? Ang tulong sa pag-aaral sa sipi na ito, dito naguguluhan at nagtatanong si Maria, Anak ko, anak ng Diyos, bakit ikaw ang kailangang ipako sa krus? Ano ang kasalanan mo? Ipinahayag nito ang matinding dalamhati at paghahanap ng dahilan sa kabila ng pagdurusa. Ang tema dito, tanong ng isang inang naghahanap ng katarungan at kahulugan sa sakripisyo ng anak. Dito kita iginagalang ang malaking pagdarangal. Di ko na bungso dagdagan, sukat na ang iyong ngalan, turan ko't ipanambitan. Sinasabi ni Maria na sapat na ang hirap na dinaranas ni Jesus. Ayaw na niyang madagdagan pa ang paghihirap ng anak, kaya tinitiis na lamang niya ang sakit sa kanyang puso. Ang tema rito, sakripisyo at pagtitimpi ng isang ina, pinipiling manahimik upang hindi na madagdagan ang dusa ng anak. Yaring aking munting habag, sa bulin yan na narapat, ay di nga bungso salamat, kung tinanggap mong lahat, na loob mo'y sinusukat. Ang tulong sa pag-aaral sa sipi na ito ay nagpapasalamat si Maria kay Jesus. Bagamat maliit lamang ang kanyang habag o tulong, ipinagpapasalamat niyang tinanggap ito ng anak ng buong puso. Ito'y simbolo ng pagtanggap sa kalooban ng Diyos at pagpapakumbaba sa harap ng dusa. Ang tema dito, pagtanggap, pasasalamat, at kababaang loob sa kabila ng pagdurusa. Sa bahaging ito ay ipapakita ang mga katanungan at maaaring isagot dito. Unang tanong, ang akda ay nagpapakita ng matinding pagmamahal ni Maria para sa kanyang anak. Aling sakno ang nagpapakita ng lubos na damdamin ni Maria? Ang maaaring isagot sa tanong na ito ay ang saknong na ito. Dito ako napaaako, napatatawag ina mo. Bungso ako'y paaano, saan ako magtututo kung mauulila sa iyo. Sa saknong na ito, lubos na nailalarawan ang pagdurusa ni Maria bilang ina. Ipinahayag niya ang matinding kalungkutan at kawalan sa nalalapit na pagkamatay ng kanyang anak na si Jesus o bungso. Ang mga katagang bungso, ako'y papaano, saan ako magtututo, kung mauulila sa iyo ay nagpapakita ng paghati, pagmamahal at takot ng isang inang mawawala ng anak. Pangalawang tanong, ano ang epekto ng pag-uulit ng salitang dito sa simula ng karamihan sa mga saknong? Ang maaari mong isagot dito ay ang pag-uulit ng dito ay nagbibigay diin sa tindi ng damdamin, nagdadaragdag ng ritmo at nagpapakita ng patuloy na pagdurusa at pagmamahal ni Maria sa bawat sandali ng hirap ng kanyang anak. Sa madaling sabi, ang salitang dito ay ginamit upang iparamdam sa mambabasa ang sunod-sunod, malalalim at walang katapusang sakit at pag-ibig ng isang ina. Ang pangatlong tanong, anong damdamin ang namayani sa akda at bakit ito ang damdaming namayani sa akda noon? Ang maaaring isagot dito ay ang damdaming dalamhati o kalungkutan ang namayani sa akda dahil ipinapakita nito ang malalim na pag-ibig, sakripisyo at pananampalataya ni Maria sa harap ng pagdurusa ng kanyang anak.
Ginamit ito ng may akda upang maantig ang puso ng mambabasa at maipakita ang halaga ng pananampalataya at pagtitiis sa kalooban ng Diyos. Pang-apat na tanong: anong kaugalian ng mga Pilipino ang ipinapakita sa akda? Ang maaaring isagot dito ay ipinapakita sa akda ang mga kaugalian ng mga Pilipino tulad ng malalalim na pananampalataya sa Diyos, pagmamahal sa magulang, pagtitiis sa gitna ng hirap, kababaang loob at pagdamay sa kapwa. Ang mga ito ay patunay ng makadiyos, matiisin at mapagmahal na puso ng mga Pilipino. Ikalimang tanong: ano ang pangkalahatang mensaheng ipapatid ng akda? Ang maaaring isagot dito, ang pangkalahatang mensahe ng akda ay ang dakilang pag-ibig na nagbubunga ng sakripisyo at pananampalataya. Ipinapaalala nito na tulad ni Maria, dapat tayong magtiis, magmahal at magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok.